Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Welcome po sa ating online worship celebration. Live po tayo ngayon sa Life Shaper TV. At ito po ang inyong lingkod, Bishop Joey Argate. At salamat po sa lahat ng nakatunghay na po sa atin ngayon, nakatutok. Good morning po sa ating mga kapatid na maaga pong naka-tune in ngayon. Kay Reverend Berl Louis Cuevas, pinagpalang araw sa iyo kapatid. Pastor Butch Fernandez, blessed day sa iyo Pastor Butch. I hope na okay na kayo. At sabi ni Reverend Berl Louis, Grace-filled Sunday, Bishop Joey. Amen. Punong-puno tayo ng biyaya ngayon linggong ito. Sa bawat araw ay lagi tayong puno ng biyaya na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. And also kay Kuya Lino Catalino Cruz. Maaga din siya nakatutok sa atin. Good morning po, Pastor. Sabi niya, good morning, Pastor. So, blessed day sa iyo, Kuya Lino. Pinagpalang araw sa iyo, Kuya Lino. At sa iba pa po, wag po kayong mahiyang mag-comment pagka tayo po ay nadyan na sa ating linya. Huwag pong mag-hesitate na magsalita para po alam ko at nakikita kung sino mga nadyan na. Amen. Pinagpalang araw kay Tita Lynn. Lynn Francisco is watching. So pinagpalang araw sa iyo, Tita Lynn. So ngayon po ay medyo kakaiba ho tayo ngayon. Ang gagawin natin ay ililid ko ho kayo ngayon sa pagsamba sa Lord. Mag-aawitan po tayo. Kakanta po tayo ng mga papuring awitin sa Panginoon at kung saan man kayo naroon ngayon, pwede nyo kong sabayan sa pag-awit. At ito ay maging awitin natin ng papuri at pagsamba sa ating buhay na Diyos. Ano po? So live pa rin po tayo. Wala pa pong online na worship ang Christ the Life Shaper Church. Tayo po ay patuloy na online worship lang po tayo. Hanggang dumating po yung at least maka 100% man lang sana na payagan na para po talagang mag-on-site na po tayo, no? So, waiting tayo sa ating ibang mga kapatid pa na makapag-tune in sa atin. At samahan tayo sa loob ng mahigit 1 oras lamang po. Huwag niyo po akong bibitawan. At wag po sanang attendance lamang. Good morning lang. Usually, nangyayari po yan sa online, no? Makabati lang, tapos biglang aalis na. Okay, good morning kay George Jamitas, kay Mare. Good morning, Pastor. Blessed Sunday to us, sabi niya. Pinagpalang araw ng linggo sa atin lahat. Blessed morning po, Pastor and CLC family. Happy Sunday, everyone. Sabi ni Tita Lynn. So, totoo po yan. CLC family, nasaan na? At tawag dito, like and share po natin ang ating line o ang ating live para po marami pang makapakinig at makasubaybay po sa atin sa umagang ito ng ating pagsamba through online worship. Hallelujah. Praise God. Amen and amen. Pinagpalang araw po tayo ng Panginoon. Sige po, ayan, hallelujah. So waiting lang po tayo sa iba pa para po masamahan tayo sa pag-aawitan. Praise God. So ang gagawin po natin ngayon ay ililid ko po kayo sa pag-worship. Aawit po tayo, tutugtog ng papuring awitin. At after nyan, mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ayan. Maliwanag naman siguro ang dating ko dyan. Ano? Maganda ang ating audio and also the video. Ayan. No? Maliwanag na maliwanag. Hallelujah. Praise God. Yan, hallelujah.
Praise God. Amen. Napakabuti ng Diyos. Again, wag po tayo mahiya mag-comment. Ano po, kung nandiyan na kayo, para nakikita ko kung sino-sino na yung mga nandiyan na nakatutok po sa atin. Ngayon sa ating araw ng pagsamba, sa araw na linggong ito. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige, tayo po ay manalangin at after natin mag-pray, tayo po ay aawit na magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang araw muli na ito na inyong ibigay sa amin. Salamat sa panibagong lakas, sigla ng katawan, kagalakan, kapayapaan. Salamat po sa provision sa lahat ng aming mga pangailangan. Salamat sa protection. Lord, salamat, hindi mo kami iniiwan o pinababayaan, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, ang aming kalakasan, ikaw ang aming kagalakan, ikaw ang nagbigay ng kulay sa aming buhay, Panginoon. Salamat po muli sa magandang araw na ito. At kami po ay sama-sama muli nasasamba, magpupuri sa iyo. Ikaw po ang aming tataas, dadakilaan, papasalamatan. At patuloy maging sa pag-aaral namin ng iyong salita, walang ibang mahayag, madakila kundi ikaw lamang at ang iyong kalooban. Paunahan niyo po kami at ikaw po ang siyang nagpaunawa sa lahat sa amin. Sa anumang mensahe na ihahatid mo sa amin ngayon, Panginoon. At mga awiting aming inihanda ay makapagbigay ng papuri at kaluwalhatian sa iyo lamang, Panginoon Yesus. Salamat po. Ito po aming dalangin sa Ama sa makapagyarihang pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa pag-awit kay Lord. Purihin natin siya, ang kanyang dakilang pangalan. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Amen. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, yes, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Misa pa, ang Diyos natin mabuti. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, hindi nagbabago. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah. Halle, hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Woo! Hallelujah. Yes, tunay na ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay dakila. Siya'y karapat-dapat lamang na ating sambahin at dakilain. Hallelujah. Sa bawat araw ng ating buhay, lagi nating nararanasan ang kanyang kabutihan. Lagi natin nararanasan ang kanyang kadakilaan. Lagi natin nararanasan ang kanyang katapatan sa atin. Hallelujah. Hindi niya tayo iniiwanan. Hindi niya tayo pinababayaan, mga kapatid. Anumang pandemya, anumang bagyo ng buhay ang ating pagdaanan, ang Diyos ay lagi nating kasama. At kahit kailan, hindi niya tayo iniiwanan. Hallelujah. Siya ay Diyos na tunay na napakabuti sa atin lahat. Gamitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, Lord. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Misa pa, uwitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, Lord Jesus. Oo, pinupuri ka namin, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoong Jesus.
Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang aming kagalakan, Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Karapat dapat kang purihin, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Purihin ka, luwalhatiin ka, Hesu Kristo. Pangalang higit sa lahat, ang aming tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Tinataas ka namin, luwalhatiin ka, O Diyos. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang luwalhatiin, Panginoong Hesu Kristo. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Misang pa pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Napakabuti mo, oh Diyos. Hallelujah. Woo! Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sama-sama natin itanghal ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Yes, Lord.
ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Sa huling pagkakataon, purihin at dakilain natin ang mga napakabuti mo. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos Ama, aming Diyos Ama, iyong likha, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, napakabuti mo. Oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Doon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. For the last time, noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, oh Diyos, dakila ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oo, dinadakila ka namin, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo, Jesus. Pangalang higit sa lahat, pangalang higit sa lahat, Hesu Kristo, Hesu Kristo. Luwalhatiin ka. Hallelujah. Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Nisi, oh God, Jehovah Rapha. Oh, we adore you, Lord. We worship you, we worship you, we worship you. There is none like you, Jesus. There is none like you, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Karapat dapat ka lamang po tumanggap ng papurit pagsamba. Karapat dapat ka lamang itanghal, itanyag. Wala pong ibang pangalan higit sa lahat malibang pangalan mo lamang. At walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas ng marami, kundi ang tanging pangalang Hesukristo po lamang. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, na patuloy na kayo pong siyang manguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ang papurit pagsamba ay sa po lamang namin binibigay sa mga pagkakang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Woo. Praise the name of the Lord. Yes. Hallelujah. Salamat po sa inyong pagsama sa aking sa ating pag-awit, pagpupuri sa Diyos ngayong umagang ito. At maraming salamat dahil talaga pong napakasarap umawit sa Panginoon. Ano? At habang inaawitan natin siya, ramdam na ramdam natin ang kanyang pagyakap at ang kanyang presensya ay talaga pong damang-dama po natin. At hindi po pwedeng limitahan ang kilos ng Diyos, ano? Hanggang dyan po, kung saan man tayo naroon, kahit po tayo ay nasa online, ang galaw, ang kilos ng kapangyarihan ng Panginoon ay hindi po natin pwedeng limitahan. Hindi po natin pwedeng hadlangan, ano? Kaya saan man tayo naroon ngayon, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, sa lahat po na nakatutok ngayon sa atin, nakasubaybay,
Kung meron ka mang suliranin, meron ka mang problema, may karamdaman ka, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay pinagaling na niya. You are healed in Jesus' name. Ilagay mo yung kamay kung saan ka merong karamdaman, kung may masakit sa iyong katawan, sa mga bahagi ng katawan mo, sa pangalan ni Jesus Kristo, you are healed. Sa kanyang mga latay, ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. At ang mga pangailangan mo ay kanya nang isinupply, provided. Hallelujah. I-claim mo yan, angkinin mo yan, sapagkat ang nangako sa atin ay tapat. Totoo po siya, ang ating Panginoong Hesus, at hindi po siya sinungaling sa kanyang mga ipinapangako. Ano? So, praise God. Good morning sa atin lahat at sa lahat po ng mga nakatutok ngayon. Babasahin ko lamang po, sandali, ano po, excuse me. Okay, medyo babatiin ko lang yung mga nakatunghay sa atin. Brother Gerald, pinagpalang araw sa iyo. Si Sister Arlene Espino, praise God, hallelujah. Ate Ivy, Ate Chari Mendoza, praise God. Si Ate Annalyn Trinidad, good morning. Ate Gemma, magandang buhay mga kapatid. Happy Sunday. Brother Trisky Junli, good morning sa iyo kapatid. Brother Dale, praise God. Pinagpalang araw sa iyo, Sir Dale. At Gerardo Baba, praise the name of Jesus. God bless you. And Emelina Parohinog, Ate Emelina, pinagpalang araw. So pinagpalang araw po sa ating lahat. Ang Diyos na mabuti at dakila ay karapat-dapat na tayo ay sumamba sa Kanya. No? Okay, so wala na po tayong ibang gagawin ngayon kundi ang dumako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So be sure na kayo po ay nakatutok ngayon, nakatunghay at makikinig. Sayang po pag mamimiss nyo ang mensaheng ito. Napaka-importante at napakaganda po at napakahalaga na dapat nating malaman ang katotohanan ito. Ang ating pong tema ay ang title, From Doing to Believing. Yan. From Doing to Believing. Yan po ang ating title ngayon. At nais ko pong basahin ang aklat ng Roma Kapitulo 6, versikulo 14. Ito po ang sinasabi niyan. Nais ko pong basahin muna sa wikang Banyaga. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Ulitin ko po ha. Ang sabi rito, Romans chapter 6, verse 14. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Ang sabi sa Tagalog, sa aklat ng Roma 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Sa wikang English ay sabi, for sin shall no longer be your master. Pagdali sa Tagalog, parang ininterpret na po. Itong sabi niya, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Bakit daw? Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Praise God! Napakaganda. Pagpalain ng Diyos ang talatang ito na ating binasa at patuloy na tayo kanyang bigyan ng kaunawaan sa bagay na ito. From doing to believing. Naalala ko po nung isang araw, marahil ay Friday, araw ng Biyernes, ay sinamahan po namin ng aking may bahay, yung aking pong anak, para po magpabaksin diyan po sa SM Taytay. At habang kami po ay pumipila, napakaaga ng pilahan, talagang actually kaming mag-asawa ay alas 5 pa lamang, nasa SM na kami para kumuha ng number. Pero nung mismong bumalik na kami, hindi na pala i-consider yung number, naging first come first serve na pala. Pero yung palang number na nakuha namin ay pasok lamang para sa 12 o 200 na katao. So ngayon, bakit ko po nakikwento to? Nung ako'y pumipila na ron, yung anak ko, at sinasamahan namin, nakita ko na bukas na yung Worlds of Fun. Laruan yun ng mga bata, halos ang mga naglalaro doon.
So naalala ko siguro kaya binuksan na kasi nga ina-allowed na ang mga bata ay makapunta na ng mall. Ngayon nung pumunta ako doon, muli nagbalik sa akin ang alaala. Nakita ko yung lahat ng games. Lahat ng laro ay kailangan hulugan ng token para magamit at ikaw ay mag-enjoy, no? So, ibig sabihin, talagang hindi gagalaw o hindi mo may enjoy yung laro na yon. Sabihin mo na yung shooting ng bola o yung mga games na karakarate, lahat yung computerized. Pag hindi ka naghulog ng token, hindi siya gagana, so hindi mo siya ma-enjoy na malaro. Kailangan bayaran mo muna, no? Ganyan po sa mundo natin ngayon. Bago ka mahatid ng sasakyan, ng private vehicle o public vehicle, magbabayad ka para isakay ka. That's normal sa buhay ng tao dito po sa mundo. Lahat ay kinakailangan bayaran mo para magawa mo at makuha mo yung gusto mong kunin. Pero alam niyo po ba, kung bakit nababanggit to, ibang-iba ho ito sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Kaya nga po ang tema natin, from doing to believing. Napaka-importante po na maunawaan natin ito kasi po, dito po nakasalalay yung buhay natin sa araw-araw. Kasi kung ano pinaniniwalaan mo, iyon ang ipamumuhay mo. At kapag ikaw ay naniwala sa mali, sigurado ang buhay mo, kalalabasan, ay buhay na mali dahil mali ang nilalakaran mo. So para po malaman natin ang katotohanan at siguradong tiyak tayo sa katotohanan ng ating pamumuhay, ang basihan ng truth is the Bible, the Word of God, the Holy Scripture, or the written Word of God. So ito yung basihan ng truth. You will know them by the truth. Sabi ng Panginoon sa John chapter 8, if you are truly my disciples, you will search my word, the scripture, and you will know the truth, and the truth will set you free. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So ano ba ang truth na sinasabi ngayon? Patungkol dyan, kapag ang usapin ay sa pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao. Very clear po yung scripture na ating binasa. Ang sabi dyan, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Ito po'y tinutukoy na Apostol po sa lahat ng mga Kristiyano o mga babae at lalaki na nanampalataya na kay Jesus. Hallelujah. Sa iglesia sa Roma, na ibig sabihin, itong mga babae at lalaki ito, sabi niya, na nanampalataya na kay Jesus. Sabi niya, sin shall no longer be your master. Sa Tagalog, hindi na kayo dapat mamumuhay sa kasalanan. Kasi bakit kayo hindi na mamumuhay sa kasalanan? Kasi bakit? Dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, bagkus ay nasa ilalim na kayo ng biyaya o kagandahang loob ng Diyos. In English, you are not under the law, but under grace. Yung po sinasabi ko, from doing to believing, iyan po yung tinutukoy natin dito na law and grace. So, ibig sabihin, may pinanggalingan ka na law. Pero nung dumating ang ating Panginoon Kristo, naiwanan na yung law, tayo ngayon ay under grace o ilalim ng biyaya o grasya. Kailan nag-umpisa ang grasya o kagandahan loob ng Diyos? Noong ang ating Panginoong Kristo ay ipinako sa krus, ibinayubay sa krus, siya'y namatay muli na buhay para sa atin lahat. So iyan po ang umpisa ng grasya ng panahon ng kagandahang loob ng Diyos. At si Jesucristo ang kapahayagan ng kagandahang loob ng Diyos. Si Jesucristo ang kapahayagan ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. So before the death and resurrection of Christ, lahat ng tao nabubuhay under ng law. Pag sinabing under ng law, titignan po natin ang kaibahan. Pag sinabing doing, ito po ay tumutukoy sa law. Nang ibig sabihin, kinakailangang maging karapat-dapat ka sa magitan ng pagsunod mo sa sinasabi ng kautusan. At alam naman natin ang sinasabi ng kautusan, hindi lamang po ito tumutukoy doon sa 10 kautusan na ibinigay kay Moses, kundi higit pa na ibinigay kay Moses, mahigit 3,000 na kautusan na ibinigay kay Moses ng ating Diyos doon sa Mount Sinai para tukdin, no? Para sundin. Samantalang ito pong believing, ito po ay tumutukoy doon sa grasya o kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah, na natanggap mo
ng hindi ka karapat-dapat. Kaya nga po pag sinabing grace, undeserved, unearned, unmerited God's favor. Yung pabor na ibinigay ng Diyos sa mga hindi naman karapat-dapat bigyan ng pabor. Okay? Maliwanag po yan. Kaya grace, walang kinalaman yung galing o performance mo kasi hindi ka nga karapat-dapat eh. Pero ipinilit na ibigay sa iyo. So, sino po ang gumanap niyan? Si Jesus Christ. So, pag sinabing doing, kailangan mo mag-perform. Ito'y nakasalalay sa iyong performance, yung magiging takbo ng buhay mo sa harapan ng Diyos. Kaya kung babalikan nyo ang lumang tipan, even the whole nation of Israel, pag sila ay sumusunod, pinagpapala at nagtatagumpay sila sa laban. Walang naparurusahan. Pero pag sinuway nila, isa lang, doon sa ibinigay na kautusan, pag nagkasala ang isa, damay ang buong Israel. Nakikita nyo nung after nung pagtagumpayan ng Israel na sakupin ang bayan ng Jericho sa pamumuno ni Joshua, di ba? Napakasimple na kanilang sinakop yung Jericho. Very safe na lugar. Talagang protektado lugar. Yung wall nila, hindi mo basta-basta mapapasok sa kapal at sa taas. Napakataas ng wall. Walang pwedeng bansa o kalaban na pwedeng mapasok agad ng Jericho. Pero sa pangunguna ng Diyos, na tinawag niya manguno si Joshua, ang buong Israel, lakad-lakad lang na 7 araw, tapos umaawit, nagpupuri, tapos sumigaw lang sa bandang 7 araw. Ano nangyari? Bumagsak yung wall at napasok nila ang Jericho. Naganap ang lahat dahil sumunod sila sa Diyos. Kung ano ang command, ay sinunod nila, sila yung nagtagumpay. Pero after nun, may sinugot nila silang bayan. Ano nangyari? Kukunti lang ang pinaluso, pero sila yung natalo. Kasi bakit? Merong kasalanan. Merong nilabag na batas. Iyan po ang law. Meron lang natagpuan na nangangahoy ng araw ng Sabado kasi po ang 7 araw ay rest day according sa scripture. Ang 7 araw ay Sabado. So yun po ay rest day. Wala dapat magtatrabaho, wala ngang kakain, wala lahat. Pahingaan lahat dahil ito ay rest day nga para kay Lord. May nahuli lang na nangangahoy eh. Kinailangan ng parusahang batuhin hanggang sa mamatay. Bakit po? Kasi may law na dapat sundin. Kailangan mong mag-perform for you to be accepted and blessed by God. Kailangan mong sundin yung kautusan. Sabi ng Bible, pag binigay kautusan, lahat susundin mo. Kasi hindi mo man sundin ang lahat, isa lang ang sundin mo, sabihin mo na nga sinunod mo ang siyam, ang isa ay hindi eh. Mali ka pa rin. So, walang taong pwedeng sumunod. Napakabigat ng standard ng law at hindi natin kayang gawin yun. Yan yung doing. Israel pa lang yun. Hindi pa kasama tayong mga hentil. Ang matindi, yun ay para sa Hudyo lang. Sa mga Israelita lang. So, hindi magawang sundin ng tao ang kautusan. Hindi magawang mamuhay ng tao ng ayon sa kautusan ng Diyos. Sablay, bagsak ang tao. Kaya ang sabi ng Bible, maraming basahan tayo. Hindi natin kaya ang standard ng Diyos. At yun ang sinasabi ng Biblia. Na sa lumang tipan, bago dumating ang ating Panginoon Kristo, lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Under doing, under the law. Need to perform, hallelujah, para ikaw ay lubos na pagpalain, kalugdan ng Diyos. Or kung hindi, ikaw ay parurusahan. Kaya nangyari, naging alipin lalo ng kasalanan ang tao. So, dahil sa law, hindi kayang sumunod, ang sabi ng Bible, naging alipin ng tao ng kasalanan. Kaya ang sabi ng Romans chapter 6 verse 14 na binasa natin, for sin shall no longer be your master. Why? Because you are not under the law. So pag ikaw ay under ng law, surely 100% sin will be your master. Mamumuhay ka sa kasalanan kasi bakit? Habang may kautusan, nakikita ang kamalian, nakikita ang kasalanan. Kasi ang tao hindi kayang sumunod sa batas na ibinigay ng Diyos. Bakit hindi kayang sumunod ng tao? Hindi ito usapin ng lakas at kakayahan, kundi bakit? Mataas ang standard ng kabanalan ng Diyos. At hindi natin ito kayang abutin.
At kung tayo mananatiling mabubuhay sa ilalim ng batas o ng kautusan bilang basihan para maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos, wala ho sa atin magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa langit at wala sa ating malilias. Kasi bakit? Lahat tayo, sorry for this term, lahat tayo ay sablay. Ningas kugon nga lang tayo eh. Hindi tayo ganun katotoo sa pagsunod sa Diyos. Minsan susunod, minsan susuway. Mas madalas nga pagsuway. At minsan mayabang pa tayo. Minsan mapamintas pa nga tayo sa ating kapwa. At minsan sinungaling ka pa nga. Sinungaling pa tayo. Wala tayong may tatago. Hindi tayo deserving para i-bless at kalingain ng Diyos. Sa totoo lang. Mas pinipili natin ang mali, ang dilim kaysa sa liwanag. Kaya ano nangyari? Limited, sabihin natin alipin tayo, slave tayo ng sin, napaglalaruan lamang tayo ng kasalanan. Ano sabi ng Bible pagdating sa kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ibig sabihin, lahat tayo ay tutungo sa kaparusahan. Dahil lahat tayo ay makasalanan. All have sinned. Wala hong makasusunod o makagagawa ng kalooban ng Diyos. Pero ito ho ang magandang balita. Sa kabila ng pagiging mali natin, sa kabila ng pagiging masuwayin natin, sa kabila ng pagiging palpak natin, still, minahal pa rin tayo ng Diyos sa langit. Amen? Ikaw at ako ay minahal ng Diyos. Alam niya na hindi mo kayang umangat sa kanyang standard. Alam niya na hindi mo kayang abutin ng kanyang kalooban. Kaya siya ang gumawa ng paraan. Kaya sabi, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. From doing to believing. From law to grace. Ano sabihin? Mula sa pagiging sa performance mindset natin, mula doon sa panahon na dapat mo mag-perform, dinala tayo na Lord under grace na hindi na ikaw kailangan mag-perform. Ang kailangan mo lang ay manampalataya. Why? Because Jesus Christ performed for you. Dahil si Yesu Kristo mismo ang nag-perform para sa ating lahat. At yan ay kailangan mo lang paniwalaan. Jesus is the end of the law. Yung hindi natin kayang gawin na hinihingi ng kautusan, hindi natin kayang ibigay, ibinigay ni Jesus. Siya'y nagkatawang tao, bumaba sa lupa, mula sa kanyang trono sa langit, ipinanganak sa sabsaban, namuhay kasama ng mga tao, nakita ng mga mata ng mga alagad, naranasan niyang magutom, mapagod, pagtawanan, pahirapan, saktan, lokohin, pagtawanan, batok-batukan, hanggang siya sa ipinako sa krus ng patay, muling nabuhay. Ginawa niya yung trabahong yan para wakasan ang panahon ng doing o panahon ng law, kundi ibigay ang panahon ng kagandahang loob ng Diyos. Ginawa niya ang lahat ng yan bilang kapahayagan sa iyo at sa akin na ikaw ay mahal ng Diyos. Hallelujah! Amen! Whew! Praise God! Kaya from doing to believing, ngayon, hindi ka mag-perform para i-bless ka ng Lord. Ikaw ngayon ay nag-perform dahil ikaw ay blessed na ni Lord. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin, ikaw ay manampalataya. Kasi bakit? Yung hindi mo kayang gawin, si Jesus ang nag-perform para sa iyo. Siya ang gumawa. Yung kaparusahan ng kasalanan natin na dapat natin pagbayaran, hindi mo nababayaran kasi bakit? Binayaran na yan ni Jesus. Siya na ang ipinako sa krus ng Kalbaryo. Siya na nagpasan ng krus. Siya na tumanggap ng mga hagupit at parusa, pagbabatok, pagtatawa. Siya na ang tumanggap ng lahat ng sakit at hirap para hindi mo nadanasin. At yun ay ginawa niyang lahat. Hindi dahil karapat-dapat ka. Makasalanan nga tayo eh. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil ikaw ay mahal niya, ikaw ay pinaburan niya kahit hindi ka karapat-dapat. Hallelujah! Amen! Dapat po natin maintindihan niya. Kaya ngayong awitin natin kanina, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat
araw. Wala ho tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya ano sinabi ng Apostle Paul? Kung mayroong nais magmalaki, ang ipagmalaki niya yung walang iba kundi si Jesucristo lamang. Kita mo ba natin yan? Kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya po kagandahan dito, ang bida sa buhay natin ngayon, hindi na ikaw, hindi na kung sino man, kundi si Jesucristo na siyang buhay at makapangyarihang Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin. Hallelujah! Yung hinihingi ng kautusan, ibinigay ni Jesus. Kaya ang Biblia ay nag-declare at sinabi, Jesus is the end of the law. Woo! Hallelujah! Ano ibig sabihin niya? Pastor, ibig sabihin niya, pwede na kaming gumawa ng kahit ano. Hindi po ganun ang ibig sabihin niyan. Ano po ang ibig ko sabihin niyan? Dahil kay Jesucristo, kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Mababago na ang pagkatao mo. Yung dati na hindi mo kayang gawin noon, ay magagawa mo na ngayon. Even ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Why? Hindi to dahil sa performance o galing mo, kundi binigyan ka ng Diyos ng bagong buhay, at itong buhay na ito ay nakaugnay kay Kristo. Yung buhay mismo ni Kristo, ibinigay niya sa atin lahat. Si Kristo na ang buhay na, kasi there's no longer I that live, but Christ liveth in me. Ano sabi? Ganun sa Galatians chapter 6, 2:20, di ba? Tingnan niyo po, babasahin ko lang para mas maliwanag. Galatians 2:20. At kung ako may buhay, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Once na ikaw ay nanampalataya kay Jesus, si Jesus na ang mabubuhay sa iyo sa kamamagitan ng banal na Espiritu na mananahan sa iyo. At sabi niya ito, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, tingnan mo habang narito pa tayo buhay sa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Pananalig, believing, kaya nga from doing to believing. Kaya pag ikay totoong nanampalataya kay Jesus, tinanggap mo sa iyong buhay bilang iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas at namumuhay sa biyaya ng Diyos, hindi ka na magiging alipin ng kasalanan, hindi na magiging master mo ang kasalanan. Kasi bakit? Nasa biyaya ka na. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayahan at pagnanasang gawin ng kanyang kalooban. Hallelujah! Kaya magtataka ka, ba't ko nagagawa ng ito? Dati naman di ko nagagawa ito. Why? Because it is He, Jesus Christ, that doing for you. Hallelujah! He's helping you to do the will of God. Kita mo ba natin? Kaya magtataka, dati naman di ako magbasa ng Bible. Ayoko nga magbasa ng Bible. Bakit nga gusto ko magbasa ng Bible? Ba't ako nauuhaw magbasa ng Biblia? Dati naman di ako nagpe-pray. Ba't nga gusto ko mag-pray? Dati naman ayaw ko umawit ng mga papuri, parang naboboring ako dyan. Pero ngayon gusto kong umawit ng papuri sa Diyos. Dati ayaw kong dumalo ng mga pagsambahan at makinig ng mga ganyang mensahe. Pero bakit gusto ko? Kasi po, kapag ikaw ay totoong nanampalataya na kay Jesus, meron ka ng bagong pagkatao at ang buhay ni Kristo ay nasa sayo. Siya na ang nabubuhay sayo. At ikaw ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo na nagmahal sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Hallelujah! Di ba? Kaya, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Mga kapatid, ito po ang panahon na hindi mo na kinakailangan magmakaawa sa Diyos. Ito po ang panahon natin ngayon na hindi mo na kinakailangan magpakasakit para kumilos lamang ang Diyos sa'yo. Na para bang ang gagaya nga binabagit ko na nalaruan sa mga words of pan na kinakailangan mong lagyan muna ang Diyos para siya ay kumilos at pasayahin ka. Hindi po ganon. Ito po ang panahon ngayon na kaya ka nagbibigay kay Lord, hindi para pagpalain, kundi dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos. Ito ang panahon ngayon na kaya ka gumagawa ng mabuti, na hindi para maging mabuti sa harapan ng Diyos, kundi dahil ang Diyos ay mabuti sa iyo
naranasan mo na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Kaya hindi ka gumagawa ng mabuti para ikaw ay maging mabuti. Ikaw ay ginawa ng mabuti dahil kay Hesukristo. Ikaw ay mahal ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya po, itong panahon na mabubuhay tayo sa pananampalataya, pagtitiwala kay Lord, sa pag-ibig ng Diyos, hindi ho magtitiwala sa sarili natin. Hindi po sa kung kanino man tao o performance natin. Amen. Hindi rin sa lakas mo kasi hindi ka malakas. Ang lakas natin ay na kay Lord. Praise God. Hallelujah. Okay, so purihin ng Panginoon. Mga kapatid, nawa itong mensaheng ito ay nagbigay sa atin ng kaunawaan at karunungan sa salita ng Panginoon na ating pinag-aralan ngayon. So mabubuhay po tayo ngayon na i-enjoy natin ang biyaya ng Panginoon. Enjoy the grace of God. Enjoy God's love. Kaya nga po, sa mga susunod na linggo, marahil talakayin natin. Minsan, ibinubuo ko po yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos o pag-ibig mo ba sa Diyos? Ano ba talaga? Pagmamahal ng Diyos sa iyo o pagmamahal mo sa Diyos? Ano ba talaga? No? Iyan po ay bubuin kong mensahe na maintindihan natin para mas lalong makita natin na puro po talaga dapat kay Lord, hindi po sa atin. Tatandaan po natin yan. Okay? Amen. So, tayo po lahat ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Salamat, pinalaya mo po kami sa pagkakaalipin sa kautusan at pagkakaalipin sa kasalanan. Ngayon po ay nasa panahon kami ng pananampalataya sa iyo lamang. Tapos na po ang paggawa dahil gumawa ka na po para sa amin. Pininis mo na po. So, ikaw nagsabi, it is finished. So kami ngayon ay gumagawa hindi para makuha ang maging karapat-dapat kami sa iyo, kundi para makuha ang blessing namin na from sa iyo. Hindi po, kundi kami gumagawa ngayon dahil kami ay pinagpala mo na. Kami gumagawa ngayon dahil karapat-dapat na kami sa iyo mula nang ikaw ay aming sampalatayanan, paniwalaan yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay nag-alin ng iyong buhay at namatay para sa amin lahat. Purihin po yung dakilang pangalan at Lord, salamat sapat kami po lahat ay pinagpala mo, lahat na nakikinig ngayon, kung meron man may karamdaman, pinanggaling mo na po sila. Kung meron man may mga problema, nilutas mo na ang problema nila, Lord. At sa lahat po na makakapakinig pa ng mensahe ito, kayo po ang hihipo sa kanilang mga puso. Maraming salamat po. Hayaan niyo po na ibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa atin lahat na sumubaybay po sa atin, sa akin, sa nakisinamahan niyo po ako hanggang matapos ang ating pag-aaral. Salamat po sa inyong lahat. Kay Brother William, kay Ate Rosel Matulak, kay Mondre Brothers, kay Jovelyn Santos, thank you po sa inyo. Ate Cherry Manansala, salamat sa iyo Ate Che. Sa lahat po ng sumama at nakiisa sa ating pag-aaral ngayon, ay maraming salamat po. Purihin ng Panginoon. Okay, aawit po muna tayo ng isang awitin pa bilang pagtatapos natin. Praise God. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, and now let the weak say,
strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Hallelujah. We give thanks. Salamat po mga kapatid. Purihin ng Diyos at minsan pa magkita-kita tayo sa susunod na linggo para po sa ating muling online worship celebration. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Joey or Bishop Joey Argate. We are all highly favored and blessed in Christ Jesus. Bye-bye po sa lahat.